Ang labanan sa pagitan ni Jinwoo at ng tatlong monarch ay napapanood sa iba't ibang bahagi ng bansa, sa New York, London, Shanghai, at sa Paris. Makikita ang nakakakilabot na kulay ng kalangitan sa Seoul dahil sa matinding enerhiya na nagmumula sa pinagsama-samang lakas ni Jinwoo at ng tatlong monarch. Takot na napaisip si Leonard Nernman habang nakatingin sa kalangitan na tila isang malakas na bagyo ang kinakaharap ni Jinwoo. Sa likuran ni Leonard Nernman ay pinagtutulungan ng mga healers na pagalingin ang mga sugat ni Thomas Andre. Wika ni Leonard na parang nasasaksihan na niya ang katapusan ng mundo. Samantala, sa di kalayuan ay hindi rin makapaniwala si Baek Yeon-ho sa nasasaksihan. Napatanong siya kung ito ba talaga ang Jinwoo na kanyang nakilala. Alam niya na may ilalakas pa si Jinwoo pero hindi niya akalain na kaya nitong lumakas ng sobra sa maiksing oras lamang. Makikita ang labanan sa pagitan ni Igris at ng Beast Monarch, tuluyang nakawala si Beru mula sa pagkakahawak ng Monarch of Plagues. Galit na sumugod ang Monarch of Plague para atakihin si Beru pero sumulpot sa likuran si Jinwoo at sinabing nabalaan siya ng Creator tungkol sa kanyang pagkamatay mula sa Pillar of Flame. Pero hindi nito sinabi kung magigiba ba talaga ang pilar o hindi. Tuluyang inattack ni Jinwoo ang Monarch of Plague. Samantala, makikita na nabalot na ng malaking apoy ang Seoul habang si Lim Tae-ju mula sa Fiend Guild ay nakatayo sa tuktok ng isang gusali. Takot na takot ito na kahit 30 minuto nang nakahanda ang mga elite assassins ng Fiend Guild para umatake, walang kasiguraduhan kung ilan lamang ang makakaligtas. Wika nito na ang kalaban nila ay isang halimaw na maski si Thomas Andre ay bigong matalo. Biglang may humawak sa balikat ni Lim Tae-ju at laking gulat niya nang magsalita ito na manood na lamang. Nabalot ng matinding takot ang kanyang mukha nang humarap at makita kung sino ito. Samantala, makikita na wala ni isa sa mga hunters na nagtipon para wakasan ang kabuluhan ang nagtangkang sumali sa labanan. Naghihintay na lamang ang mga ito na manalo si Jinwoo sa mga kalaban. Nang makababa si Jinwoo mula sa pag-atake sa Monarch of Plague, ngumisi ang Monarch of Plague at umatake kay Jinwoo. Nagtanong si Jinwoo kung lason ang paparating na atake. Sumang-ayon ang system at ipinaalam sa kanya na mataas ang konsentrasyon ng lason sa hangin. Ibinaling ni Jinwoo ang tingin sa Monarch of Plague at sinabing hindi gumagana sa kanya ang poison. Agad na inactivate ng system ang detoxification para malabanan ang atake ng Monarch of Plague. Napasigaw sa galit ang Monarch of Plague at muling sumugod kay Jinwoo. Pero natigilan ito nang i-activate naman ni Jinwoo ang kanyang ruler's authority. Naglapat ang mga ngipin ng Monarch of Plague sa dismaya dahil hindi magawang makawala sa puwersang humahatak sa kanya palapit kay Jinwoo. Mabilis na kumilos si Jinwoo at sumulpot sa harapan ng Monarch of Plague. Nagpakawala siya ng atake na mutilation. Sa isang iglap ay daan-daang slashes ang tumama sa Monarch of Plague. Sa mga sandaling iyon ay tinanggap na ng Monarch ang kanyang pagkatalo. Habang unti-unting naglalaho, napatanong ang Monarch of Plague kung ganun ba ang pakiramdam ng kamatayan. Wika nito na napakaganda ng kamatayan, parang isang kadiliman na nagbibigay kapayapaan maging sa kanilang mga nilikha mula rito. Tuluyang naglaho ang Monarch of Plague. Inanunsyo ng system na natalo na ni Jinwoo ang isa sa mga monarchs, kaya nag-level up siya. Matapos na masaksihan ang pagkatalo ng Monarch of Plague, hindi makapaniwala ang Monarch of Frost na nagawa iyon ni Jinwoo. Wika nito na hindi pa dapat nagagamit ni Jinwoo ang buong lakas ng Shadow Monarch. Hindi nito matanggap na mararamdaman na naman nila ang takot mula sa isa sa mga pinakamalakas na monarchs na naghari sa mundo. Nagsalita naman ang Beast Monarch at sinabing huwag matakot kay Jinwoo. Sinakal ng Beast Monarch si Beru at sinabing habang umaasa si Jinwoo sa mga pipitsuging Shadow Soldiers na kagaya ni Beru. Napasigaw si Jinwoo sa galit at sinubukang isamon pabalik si Beru dahil naramdaman niya ang unti-unti nitong pagkamatay. Nabalot ng kaba si Jinwoo nang ipaalam ng system na hindi pwedeng isamon pabalik si Beru. Walang nagawa si Jinwoo kundi ang sumugod ng mabilis bago pa mahuli ang lahat. Binitawan ng Beast Monarch si Beru para umiwas sa atake ni Jinwoo. Pinabalik ni Jinwoo si Beru sa kanyang shadow pero agad niyang nakita ang nakakatakot na aura ng Monarch of Frost. Nagsalita ito na tama ang Beast Monarch. Bigla ay may lumabas na nagsisilakihang mga ice glaciers na mas mataas pa sa mga building na bumalot sa buong Seoul. Muling nagsalita ang Monarch of Frost at sinabing ino-overestimate niya ang kakayahan ni Jinwoo. Sinamon nito ang isang sandata at nag-transform sa combat form. Nagbanta ang Monarch of Frost na paulit-ulit niyang papatayin ang mga shadows ni Jinwoo para paulit-ulit rin ang mga itong mag-heal at mag-resurrect. Sa gayon ay mauubos ang mana ni Jinwoo. Sumugod ang Monarch of Frost gamit ang trident at nagawang matamaan si Jinwoo sa balikat. Pero hindi pa tapos ang Monarch. Iniangat nito ang trident kasama si Jinwoo at inihambalos ng malakas sa lupa.
Pero laking gulat ng Monarch of Frost na makitang wala si Jinwoo sa lupa. Bigla na lamang sumulpot si Jinwoo sa likuran at sinubukang saksakin ang Monarch of Frost gamit ang kanyang dagger. Pero mabilis na nagpakawala ng atake ang Monarch of Frost dahilan para tumilapon si Jinwoo nang tamaan siya sa tagiliran. Nakatayong lumanding si Jinwoo pababa at napatingin sa Monarch of Frost habang iniisip na masyado itong mabilis. Nagsalita ang Monarch of Frost na tatapusin na niya ang laban dahil nauubos na ang mana ni Jinwoo. Pagkasabi ay agad sumugod ang Monarch of Frost at nagpalitan sila ng mabibilis na atake ni Jinwoo gamit ang kanikanyang sandata. Habang nakikipaglaban ay napaisip si Jinwoo na nakikita niya ang galaw, paghinga, at ang mana flow ng Monarch of Frost. Kung mas magiging mabilis lamang siya, kahit kaunti rito ay baka magkaroon siya ng pagkakataon na matalo ito. Napansin naman ng Monarch of Frost ang pag-isip ni Jinwoo. Wika nito na baliwala kahit ano pa ang pinaplano ni Jinwoo. Gamit ang dalawang sandata ay nagpakawala ang Monarch of Frost ng malakas na atake, kung saan maraming ice glaciers ang nagsilabasan sa gitna nila. Pero laking gulat ng Monarch na nagawang makaiwas ni Jinwoo at mabilis na nakapunta sa kanyang likuran. Akmang sasaksakin na ni Jinwoo ang Monarch of Frost nang walang ano-ano'y mumisi ito. Makikita na natigilan si Jinwoo at ang mga hunters na nanonood sa labanan kasama si Leonard Nerman ay nanlaki ang mga mata sa gulat. Sa likuran ni Jinwoo ay nakatayo ang Beast Monarch at walang awang tinusok ang kanyang likuran gamit ang matatalim nitong mga kuko. Nagsimulang tumulo ang dugo mula kay Jinwoo. Nagsalita ang Beast of Monarch at sinabing baliwala ang lakas ni Jinwoo kung wala ang bilis nito. Sumuka ng dugo si Jinwoo habang pinapakita ng system ang kanyang kasalukuyang status. Kahit nakatusok ang matatalim na kuko ng Beast Monarch, ay naisip ni Jinwoo na hindi magiging mahirap para sa kanya ang gumaling mula sa natamong damage dahil nag-level up na siya. Subalit, sa kasamaang palad, nagsalita ang Monarch of Frost at sinabing isasauli sa kanya ang dagger kung magagawa niyang gawin ulit ang limitless regeneration. Pagkasabi ay sinaksak siya nito sa dibdib gamit ang Ice Dagger. Idiniin ng Monarch of Frost ang pagkakasaksak kay Jinwoo at sinabing malabong magawa pang hilumin ni Jinwoo ang mga sugat dahil hindi ito ganap na Monarch. Makikita ang takot kay Jinchul maging sa ina at kapatid ni Jinwoo habang napapanood ang sinasabi ng Monarch of Frost. Wika ng Monarch of Frost na sa oras na mangyari iyon, ay magiging kasing taas ng bundok ang pinagsama-samang mga bangkay ng mga tao, at i-freeze niya ang lahat ng mga tao para magdusa ang mga ito ng walang katapusang paghihirap. Unti-unti ay kumalat ang frost sa katawan ni Jinwoo, at habang nag-agaw buhay ay humiling si Jinwoo na pagbigyan pa siya, kahit konti, nagbabaka sakaling magawa pa niyang makaligtas sa nalalapit na kamatayan. Pero inanunsyo na ng system na bumagsak na ang kanyang IP sa 0 at tuluyan na siyang namatay. Nagkaroon ng glitch sa system at lumabas sa panel na ang player ay mayroong black heart at nagawang ma-meet ang lahat ng requirements para sa passive skill na unknown. Pagkatapos ay inanunsyo ng system na ang passive skill na unknown ay activated na. Lumiwanag ang skill tab at unti-unti ay nabalot ng matinding liwanag ang buong screen. Makikita ang biglang pagmulat ni Jinwoo at napaupo mula sa pagkakahiga. Humahangos niyang hinawakan ang dibdib habang binabalikan ang mga alaala ng saksakin ng Beast Monarch at Monarch of Frost. Napaisip si Jinwoo kung panaginip lamang ang lahat ng iyon. Inilibot niya ang tingin sa kwarto na kanyang kinaroroonan at hindi makapaniwala na nasa ospital siya. Sigurado si Jinwoo na nasaksak siya ng dagger sa kanyang puso, pero paanong buhay siya? Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Woo Jinchul. Tinanong nito kung bumalik na si Jinwoo sa katinuan. Gulat na tinanong ni Jinwoo si Chairman Woo Jinchul kung ano ang nangyari sa mga monarchs at kung paanong buhay pa siya. Nagulat si Woo Jinchul at sinabing hindi siya ang chairman kundi Chief Inspector ng Surveillance Team. Tinanong niya si Jinwoo kung ano ang nangyari sa mga higanting estatwa at kung paanong nakilala siya nito. Nanlaki ang mga mata ni Jinwoo at tinanong si Jinchul kung ano ang tungkol sa higanting estatwa. Naupo sa katabing sofa si Jinchul, wika nito na nang dumating sila sa site kasama ang White Tiger Guild pagkatapos na makatanggap ng report. Pinutol ni Jinwoo ang sinasabi ni Jinchul at sinabing hindi iyon ang kanyang tinutukoy. Napahawak sa mukha si Jinwoo habang gulong-gulo sa nangyayari. Hindi siya makapaniwala na nasa hospital room siya kung saan siya ay na-admit noon. Nagsalita si Jinchul at sinabing kakaiba si Jinwoo sa picture. Hindi naman sumagot si Jinwoo dahil abala pa rin siya sa pag-isip. Malinaw sa alaala ni Jinwoo na ito ang VIP room na ibinigay ng Hunters Association noong makasurvive siya sa Double Dungeon. Wika ni Jinwoo na gusto niya ng oras para makapag-isip-isip. Tiningnan ni Jinwoo ang kanyang status sa system at nakitang parehas ito ng kanyang status. Bago siya namatay pati na rin ang mga items kasama ang Kamish Dagger ay naroon pa rin. Natigil sa pag-isip si Jinwoo nang pumasok si Jina. Tinanong nito kung ano ang ginagawa ni Jinwoo gayong kagigising lamang.
Inusisa nito kung pati ulo ni Jinwoo ay nasaktan. Pero nang makalapit kay Jinwoo ay takot na napatanong si Jin-ah kung namali ba siya ng room na pinasukan. Tinanong pa nito kung sino si Jinwoo. Napahinga ng malalim si Jinwoo at naisip na maaaring hindi siya nakikilala ni Jin-ah dahil malaki ang pinagbago ng kanyang itsura. Tinanong ni Jinwoo kung hindi ba talaga siya nakikilala ni Jin-ah. Wika ni Jin-ah na malaki ang pinagbago ni Jinwoo habang sinisipat ang pinagkaiba ng kanilang taas. Nagpaalam si Jinwoo sa kapatid para pumunta sa Hunter Association. Galit na nagtanong si Jin-ah kung ano ang gagawin doon. Sumagot si Jinwoo at sinabing ipapaalam sa mga ito na titigil na siya bilang hunter. Hindi makapaniwala si Jin-ah. Pinabalik na ni Jinwoo ang kapatid sa school at pinagsabihan si Han Song-yi na huwag itigil ang pag-aaral para lamang maging hunter. Gulat na gulat si Han Song-yi kung paanong nakilala siya ni Jinwoo. Sinuot ni Jinwoo ang hood ng jacket habang iniisip kung paanong nangyaring bumalik siya sa nakaraan. Pagdating sa Hunters Association ay makikitang gulat na gulat ang evaluator dahil hindi masukat ng device ang lakas ni Jinwoo. Hindi ito makapaniwala na ang isang lalaking kagaya ni Jinwoo na mukhang pulubi ay S-rank hunter. Wika ni Jinwoo na kahit siya ay hindi makapaniwala. Humiling si Jinwoo na bago sukatin muli ang kanyang lakas, gusto niyang makita muna ang chairman. Sumang-ayon ang evaluator pero hindi na nagpasama si Jinwoo dahil alam na niya ang kwarto nito. Sa loob ng elevator, makikita ang isang lalaki na masayang sumasabay sa isang kanta. Ito ang supervisor na isa palang secret killer na pinatay ni Jinwoo noon sa Dungeon Prisoners Arc. Nag-iisip ang lalaki kung anong kwento na naman ang kanyang gagawin para sa araw na yon pero nag-aalala ito na baka mahuli siya ni Woo Jinchul. Nagsalita si Jinwoo habang nakatayo sa likuran ng lalaki at sinabing hindi pa nito sinasabi sa association ang tungkol sa kanyang camouflage skill. Nagulat ang lalaki sa kung paano iyon nalaman ni Jinwoo. Imbes na sagutin ang tanong nito, binalaan ni Jinwoo ang lalaki. Wika ni Jinwoo, na balang araw ay may mag-uutos rito na ipaghiganti ang anak na babae, at wala siyang pakialam sa gagawin nito sa mga kriminal pero sa oras na manakit ito ng mga inosenteng hunters, ay mamamatay ito sa kanyang mga kamay. Takot na napatanong ang lalaki kung sino si Jinwoo pero naglakad na paalis si Jinwoo nang bumukas ang elevator. Pagdating sa opisina ng chairman, malugod na bumati si Jinwoo. Wika niya na masaya siyang makita ito muli. Nakangiting sumagot ang chairman at sinabing mukhang pamilyar na si Jinwoo sa proseso dahil agad siyang hinanap paglabas ng test results. Tinanong nito kung ano ang kailangan ni Jinwoo. Yumuko si Jinwoo at sinabing wala naman. Biglang lumabas ang isang notification mula sa system na nagtatanong kung gusto niyang i-restart ang world. Habang magkaharap na nakaupo sa sofa, nagsalita ang chairman na didiretsuhin na niya si Jinwoo. Pero pinutol ito ni Jinwoo at inalok ang chairman ng isang deal. Tinanong ng chairman kung ano ang deal na gusto ni Jinwoo. Nakiusap si Jinwoo na baguhin nito ang batas na ang mga summoned creatures ay maaaring mapabilang-bilang raid members ng association. Kung sasang-ayon ay sisiguraduhin ni Jinwoo na ubusin niya ang lahat ng ants sa Jeju Island. Muling lumabas ang notification pero hindi ito pinansin ni Jinwoo. Mariing tumutol ang chairman sa hiling ni Jinwoo. Wika nito na imposible ang sinasabi ni Jinwoo dahil sila mismo ay bigo na matalo ang mga ants sa Jeju Island. Pero biglang nanlaki ang mga mata ng chairman nang maramdaman ang malakas na puwersa na nanggagaling kay Jinwoo. Nagsalita si Jinwoo at sinabing siya na ang bahala sa Jeju Island dahil siya lamang ang tanging makakatalo sa mga ants roon. Muling makikita ang notification ng isa-isang bumalik ang mga alaala ni Jinwoo simula sa panahong pinigilan niya si Kang Taishik sa Dungeon of Prisoners Arc. Hanggang panahong natalo niya si Beru at niresurrect ito bilang shadow. Lumabas ulit ang notification. Napatingin sa kawalan si Jinwoo at natawa nang mapagtanto ang nangyayari. Nagsalita si Jinwoo at sinabing itigil na ito dahil alam niyang ang lahat ay isa lamang ilusyon. Galit na hinamon ni Jinwoo kung sino man ang gumagawa nito na magpakita na sa kanya. Biglang lumabas ang maraming notifications, at mula sa kadiliman ay lumabas ang isang nilalang na tinanong ni Jinwoo kung ito ang King of Dead. Sa malalim at nakakapangilabot na boses ay inalok nito si Jinwoo na manatili na lamang sa mundong iyon habang buhay. Doon, lahat ng gustong gawin ni Jinwoo ay magagawa. Parang isang magandang panaginip at hindi na niya kailangan pang magising mula rito. Sumagot naman si Jinwoo at tinanong ang nilalang kung hinihinigi nitong manatili siya sa ilusyon na ginawa nito. Agad na sumalungat ang nilalang at sinabing hindi siya ang gumawa ng mundo kundi si Jinwoo. Nagulat si Jinwoo at nagtatakang tinanong na paanong siya ang gumawa.
Bigla ay nag-transform ang nilalang sa anyo ng mga kaibigan at kapamilya ni Jinwoo habang pinapaliwanag na nabuo ang mundo sa pinagsamang kapangyarihan niya at matinding pagnanais ni Jinwoo na maitama ang mga nagawang pagkakamali. Ang mundo ng panghabang buhay na pahinga at kamatayan. Wika nito na matagal na niyang sinusubaybayan si Jinwoo, simula sa pagharap sa maraming laban, pag-iwas sa kamatayan, hanggang sa mapagtagumpayan lahat ng mga paghihirap. Unti-unti ay nag-transform ang Shadow bilang si Jinwoo. Sa mababa at walang buhay na boses, sinabi ng nilalang na siya ang refleksyon ng pagkatao ni Jinwoo at sa teritoryo niya, pwedeng gawin ni Jinwoo ang lahat ng gustuhin. Bigla ay nagpatubo ito ng napakalaking puno gamit ang kapangyarihan. Wika ng nilalang na kahit ang kanyang mga tagasunod ay pwedeng angkinin ni Jinwoo. Pagkasabi ay ginawa naman nito na magandang bulaklak ang higanteng puno. Muling nagsalita ang nilalang at sinabing pwede ring i-absorb ni Jinwoo ang lakas ng kanyang mga tagasunod. Sa isang iglap, ang magandang bulaklak ay nalagas at nalanta. Makikita na nag-transform ang nilalang bilang si Cha Hae-in at napunta sila sa isang magandang hardin na puno ng magagandang bulaklak. Wika nito na bagamat posible lamang ang lahat ng iyon sa kinaroroonan ng mundo, ang kapangyarihan na lumikha, sumira, at magbago ng mga bagay-bagay ay hindi mahihigitan ng kahit na sino. Nagsalita si Jinwoo at tinanong ang nilalang kung may kakayahan rin siya na kaparehas nito. Ngumiti ang nilalang sa pagkatao ni Cha Hae-in at sinabing matagal niyang inasam na makilala si Jinwoo. Unti-unti ay bumalik ito sa dating anyo at nagpakilala kay Jinwoo bilang Shadow Monarch, ang hari ng kamatayan at tagapagbantay sa kadiliman. Hindi naman na nagulat si Jinwoo bagkus tinanong niya kung bakit siya ang napili ng Shadow Monarch. Itinaas ng Shadow Monarch ang isang kamay at sinabing ipapakita niya ang simula at katapusan. Sa isang iglap ay nakita ni Jinwoo ang kasalukuyang panahon kung saan ay tuluyan siyang nabalot ng yelo mula sa Monarch of Frost. Nagsalita ang Beast Monarch at sinabing sigurado siyang patay na si Jinwoo. Samantala, sa di kalayuan ay makikita ang pagkabahala kay Thomas Andre nang tanungin si Leonard Nerman kung ano ang nangyayari dahil naramdaman niya na nawala ang presensya ni Jinwoo. Hindi rin makapaniwala si Baekhyun-ho sa nasaksihan. Dahil kung mamamatay ito ay ibig sabihin lamang na walang kahit na sino ang pwedeng makatalo sa mga halimaw. Sa tuktok ng building ay galit na galit si Lim Tae-ju at sinabing dapat hindi siya nakinig sa sinabi ng lalaki kanina. Pero huli na para umatras pa dahil mas malalagay sa panganib ang lahat kung hindi matatalo ang mga halimaw. Kahit bigo ang national level hunters, sa tingin ni Lim Tae-ju na may pag-asa pa kung sabay-sabay na atakihin ang mga halimaw. Malakas na sumigaw si Lim Tae-ju sa mga kasamahan at inutos na humanda sa pag-atake at unahin nila ang halimaw na mukhang White Walker. Pero biglang nanlaki ang mga mata ng Frost Monarch at ni Lim Tae-ju nang marinig ang mahinang tibok ng puso mula kay Jinwoo. Hindi makapaniwala ang Monarch of Frost at ang Beast Monarch na ang puso na kanilang sinaksak kanina ay tumitibok na ulit. Napuno ng takot ang Monarch of Frost at Beast Monarch nang mapagtanto na sa oras na ma-resurrect si Jinwoo ay tuluyan nang makakabalik ang Shadow Monarch. Madaling sumugod ang dalawa para pigilan ang pagkabuhay ni Jinwoo. Pero biglang may malakas na sipa ang lumapat sa mukha ng Beast Monarch dahilan para tumilapon ito kasama ang Monarch of Frost. Ang nilalang pala ay walang iba kundi ang ama ni Jinwoo na si Sung Il-hwan. Tumayo ito sa harapan ni Jinwoo at nagbanta na walang sinuman ang pwede pang makapanakit kay Jinwoo. Samantala, makikita ang pagbabalik tanaw ng pagsisimula ng lahat kung saan tanging liwanag at kadiliman lamang ang meron. Sabi, na noon ay hinati ng ruler ang liwanag para gumawa ng mga fragment habang hinati naman ang kadiliman para gumawa ng 8 monarch. Ang mga monarch ay nilikha para sirain ang mundo samantalang ang mga fragment naman ay nilikha para protektahan ang mundo. Dahil dito ay nagsimula ang walang hanggang labanan sa pagitan ng mga fragment at monarch. Pero dahil sa walang katapusang labanan, hindi napigilan ng Brightest Fragment of Luminosity na magtanong sa ruler kung bakit hinahayaan nito na mapatay ang mga sundalong lumalaban para sa kanya. Kung bakit hindi tulungan ang mga sundalo para matalo ang mga kalaban. Nagmakaawa ang Brightest Fragment habang nakaluhod sa harapan ng ruler na bigyan sila ng lakas para tuluyang matalo ang mga monarch. Pero walang sagot na nakuha ang Brightest Fragment. Doon ay napagtanto ng Brightest Fragment na ang labanan sa pagitan ng mga fragment at sovereigns ay isang katuwaan lamang para sa ruler at wala itong balak na matapos ang gulo. Hindi masikmura ng Brightest of Fragment ang dismayang nararamdaman habang napag-isip-isip na buong buhay nila ay nagbigay papuri sila sa ruler, sumunod sa mga ginawa nitong batas dahil ang hindi sumunod ay mamamatay, at sumumpang ibibigay ang buhay bilang pagbibigay parangal sa katastasan. Pero ang katotohanan, kahit sumunod sila sa batas na binigay ng ruler, ay wala silang ibang hahantungan kundi kamatayan.
Sa sandaling iyon, nilamon ng matinding galit ang Brightest of Fragment. Wika nito na hanggat nabubuhay ang ruler ay hindi matatapos ang kabuluhan. Nang malaman ito ng ibang fragment, doon nagsimula ang malaking pag-aaklas. Tinuro ng Shadow Monarch ang Brightest of Fragment habang nakatayo sa tabi ni Jinwoo at sinabing siya yon sa nakaraan. Wika ng Shadow Monarch na kasama ang ilang fragment. Nakipaglaban sila sa hukbo ng mga fragments na nag-aklas laban sa ruler dahil sa kabila ng mga nalaman, pinili pa rin niyang paglingkuran ang ruler. Pero bigo silang manalo laban sa mga ito. Habang nag-agaw buhay dahil sa dami ng sandata at sibat na tumama sa kanya, muling nagmulat ang mga mata ng Brightest of Fragment sa kadiliman. Doon ay napagtanto niya na may lihim na ibinigay ang ruler na kapangyarihan. Unti-unti ay nabalot siya ng kulay itim mula sa mukha, patungo sa pakpak hanggang mabalot ang buong katawan. Isa-isang nagsitalsikan ang mga nakatusok na sandata sa kanyang katawan. Tumayo ang Brightest of Fragment sa bago nitong anyo bilang Shadow Monarch. Sumigaw ang Shadow Monarch ng arise at nagsibangon ang mga nasawing fragment bilang mga Shadow Army. Muli ay pinangunahan ng Shadow Monarch ang bagong hukbo pero huli na ang lahat. Pagbalik nila para kaharapin ang mga nag-aklas na fragment ay patay na ang ruler. Makikita ang walang buhay na katawan ng ruler habang nakaupo sa trono, habang umaagos ang dugo sa sahig dahil sa nakatusok na mga sibat sa buong katawan nito. Ang pumatay pala sa ruler ay ang natitirang fragments ng Brilliant Light. Pagkatapos patayin ang ruler, tinawag ng mga ito ang sarili na rulers. Ginamit ng mga ito ang iba't ibang kasangkapan na nagtataglay ng kapangyarihan ng ruler para isa-isahing patayin ang mga sovereigns. At bilang resulta, una nilang nahuli ang King of Giants na si Lydia. Dahil sa nangyari, nasira ang balanse ng kapangyarihan sa magkabilang panig. Wika ng Shadow Monarch, nang mapagtanto ng sovereigns na nasa panganib sila, kinuha niya ang pagkakataong iyon para makipagsanib puwersa sa mga ito para labanan ang mga rulers. Doon ay pinagpatuloy niya ang walang hanggang labanan, hindi bilang Fragment of Brilliant Light o Emissary, kundi bilang Shadow Monarch kasama ng 8 pang sovereigns na di naglaon ay tinawag na ring mga monarchs. Nakiayon ang oras sa hukbo ng Shadow Monarch dahil ang mga namamatay sa labanan ay dumadagdag sa kanyang Shadow Army. Habang tumitindi ang labanan sa pagitan ng mga monarchs at rulers, nakipagsanib puwersa ang Shadow Monarch sa Army of Destruction na pinangungunahan ng King of Berserk Dragons. Nagpamalas ng matinding lakas ang pagsasanib puwersa nila ng King of Berserk Dragons, kaya nagsimula siyang katakutan hindi lamang ng mga rulers, kundi pati na rin ng kasamahan niya ng mga monarch. Habang papalapit ang katapusan ng kaguluhan, 2 sa mga monarchs ang tuluyang nagsanib puwersa para traidurin siya. Nagpasimula ng labanan ang Monarch of White Flame at Beast Monarch na halos umubos sa hukbo ng Shadow Monarch. Nang mapagtanto ang mabigat na kapalit ng pagtatraidor, tumakas ang Beast Monarch at iniwan ang mga sundalo nito. Samantalang ang Monarch of White Flames ang tumanggap ng parusang kamatayan mula mismo sa kamay ng Shadow Monarch. Walang ano-ano'y makikita ang pagbaba ng mga rulers mula sa kalangitan. Naghanda ang Shadow Monarch para makipaglaban pero laking gulat niya na nagsiluhod ang mga ito habang nakapalibot sa kanya. Nagsalita ang isa sa mga rulers at tinawag siyang Greatest Fragment of Brilliant Light. Buong pagpapakumbaba itong humingi ng kapatawaran bilang pagsuko dahil wala na silang dahilan para lumaban pa. Napaisip ang Shadow Monarch na kayang-kaya siyang tapusin ng mga rulers pero pinili ng mga ito na sumuko at piliin ang kapayapaan. Kung sa bagay, maliit na bagay ang pagsuko sa mga panahong nakipaglaban siya bilang pinuno ng mga ito. Pero sa isang iglap ay nanumbalik ang kanyang galit nang maalala ang brutal na pagpatay ng mga ito sa ruler. Buong lakas niyang sinakmal ang mukha nito at sinabing walang kapatawaran ang kanilang nagawang kasalanan. Hindi tumanggi ang ruler at sinabing labag rin sa loob nila ang pag-aaklas, pero iyon lang ang paraan para matapos ang labanan. Bigla ay hiniling ng ruler na tapusin ang kanyang buhay bilang kabayaran sa pagpatay sa Absolute Being. At kasabay ng pagsusumamo nito na patayin siya para matapos na ang galit ng Shadow Monarch, makikita ang pagdating ng daan-daang hukbo ng mga rulers. Sa katauhan ni Norma Senner, sinabi ng Shadow Monarch na nabigla siya sa lahat ng mga nangyayari, hindi niya alam ang gagawing desisyon. Dagdag niya sa pagkatao naman ni Thomas Andre na ginawa na lamang niyang rason ang paghihiganti sa Beast Monarch. Plinano niyang sugurin ang hukbo ng Beast Monarch sa oras na manumbalik ang kanyang lakas. Pero habang nagpapagaling, natalo ng mga rulers ang karamihan sa mga monarchs. Sinubukan niyang harapin ang natitirang mga monarchs na nagawang makatakas sa pagitan ng mga dimensional cracks. Pero pinagbawal ng King of Dragons ang anumang labanan dahil kailangan ng mga monarchs na magpagaling. Dahil dito inalok siya ng King of Dragons na humanap ng bagong mundo para makapagtatag ng bago nilang army.
Nagsalita si Jinwoo at tinanong kung ang nahanap na bagong mundo ay ang Earth. Bigla ay lumabas ang isang senaryo kung saan ang buong Seoul ay natutupok ng apoy. Napaisip si Jinwoo na nakita na niya ito dati. Nagtanong si Jinwoo kung ito ang mangyayari sa hinaharap. Tumanggi ang Shadow Monarch at sinabing ang nakikita ay nangyari sa nakaraan. Hindi maunawaan ni Jinwoo ang tinutukoy ng Shadow Monarch. Dito ay ipinaliwanag ng Shadow Monarch ang tungkol sa Cup of Reincarnation. Wika ng Shadow Monarch na noong malaman ng mga rulers ang pagkilos ng mga monarchs para sirain ang mundo, pinadala ng mga rulers ang kanilang army. Sa labanang iyon ay natapos ang mundo. Nagalit ang mga rulers sa nangyaring pagkasira ng mundo. Sa kagustuhang maitama ang mga nangyari, ginamit ng rulers ang isang magic tool na may kapangyarihan ng absolute being, ang Cup of Reincarnation. Ang Cup of Reincarnation ay may kakayahan na ibalik ang oras ng 10 taon. Ginawa ng rulers ang lahat para mabago ang kapalaran ng mundo pero bigo sila. Paulit-ulit lamang na pagkasawi ng lahat ng mga tao ang nagiging katapusan. Manalo man o matalo ang mga rulers, hindi nito mabago ang katotohanang mahihina ang mga tao sa Earth para makipaglaban sa mga monarch. Kaya nagdesisyon ang mga rulers na kung hindi nila magagawang iligtas ang lahat, gusto nilang siguraduhin na mayroong mga taong matitira para ipagpatuloy ang buhay sa mundo. Doon ay napagtanto ni Jinwoo kung bakit nilikha ang mga hunters. Napaisip si Jinwoo at doon ay tuluyang napagtanto na ilang beses nang dumaan ang mundo sa paulit-ulit na pagkawasak dahil sa Cup of Reincarnation. Masaya ang Shadow Monarch na unti-unti nang nauunawaan ni Jinwoo ang nangyayari. Wika ng Shadow Monarch na bagamat hindi makokontrol ng rulers ang mga nakatakdang mangyari, nagawa naman ng mga ito na malaman ang mga pagbabago sa oras na ginagawa ng Cup of Reincarnation. Pero kasabay ng pilit na pagbabago ng mga rulers sa kanilang mga pagkakamali, patuloy namang binabago ng mga monarchs ang kanilang taktika hanggang sa hindi na pwedeng magamit ang Cup of Reincarnation. Pinatigil ni Jinwoo ang Shadow Monarch at nilinaw kung may limitasyon ang Cup of Reincarnation. Kagaya ng pagpatay sa absolute being ng kanyang mga nilikha, may limitasyon ang lahat. Nagtanong si Jinwoo kung paanong napatay ng mga rulers ang absolute being. Paliwanag ng Shadow Monarch na kagaya ng mga tao na namamatay mula sa mga makinang kanilang nilikha. Kaya rin ng mga tao na patayin ang kanilang tagapaglikha pag nagsama-sama. At ito ang pinakaplano ng mga monarchs para talunin ang mga rulers. Kagaya ng pagpapahiram ng mga rulers ng kapangyarihan sa mga tao para talunin ang mga halimaw. Plano rin ng mga monarchs na humiram ng katawan ng mga tao para makapasok sa mundo at dalhin ang kanilang mga hukbo ng mas maaga kaysa sa inaasahan ng mga rulers. Plano ng mga monarchs na gamitin ang magical energy na nakakalat sa buong mundo para itrap ang mga rulers. Doon ay naunawaan ni Jinwoo na sa oras na mangyari ang lahat ng plano ng mga monarchs, ay mapapadali ang pagkatalo ng mga rulers. Sumang-ayon ang Shadow Monarch. Wika ng Shadow Monarch na hindi naging madali para sa kanya at sa Monarch of Destruction na makahanap ng tao na may kakayanang i-handle ang kanilang kapangyarihan. Kaya lumapit ang isang mage na tinatawag na architect para alukin sila na ihanap sila ng tao. Gamit ang system na ginawa ng architect, sinuyod nito ang mga taong may kakayanang tumambas sa kapangyarihan ng Shadow Monarch. At sa kahahanap ay natagpuan nito ang isang lalaki na binago ang batas ng laro at si Jinwoo iyon. Isang tao na kahit mahina at ilang beses na kinaharap ang kamatayan, nagawang makaligtas ng paulit-ulit. Wika ng Shadow Monarch na matagal niyang sinubaybayan si Jinwoo. Kahit tutol ang architect, pinili niya si Jinwoo. Sa mga sandaling iyon ay naging si Jinwoo ang anyo ng Shadow Monarch. Tinuro ng Shadow Monarch si Jinwoo at pinaalala ang mga sinabi noong una. Nanlaki ang mga mata ni Jinwoo at sinabing kahit nalagpasan ang ekspektasyon ng architect, sigurado siya na hindi niya kakayanin ang kapangyarihan ng Shadow Monarch. Wika ng Shadow Monarch na gumamit ang architect ng games and recreation para unti-unting adjust ang katawan ni Jinwoo bawat level para tumumba sa kanya. Sumeryoso ang mukha ni Jinwoo at biglang tinanong ang Shadow Monarch kung bakit tinraidor ang architect. Wika ng Shadow Monarch na dahil iyon sa pagpili niya ng kung kaninong panig siya kakampi. Gumawa siya ng desisyon at wala siyang balak pang baguhin yon. Wika ng Shadow Monarch na masaya siya sa mga panahong kasama si Jinwoo. Naranasan niya kung paano maging tao at ayaw niyang mawala lahat ng mga alaalang iyon. Sa isang iglap, ang madilim na paligid ay biglang bumalik sa tila paraisong lugar at muling tinanong ng Shadow Monarch si Jinwoo kung mananatili sa mundo ng kamatayan kung saan pwede siyang magpahinga at mag-enjoy sa mga panaginip na kanyang ginawa o bumalik sa realidad kung saan kailangan niyang makipaglaban. Sa pagkakataong iyon ay sinabi ni Jinwoo na parehas lamang ang kanyang sagot. Hindi siya dapat naroroon sa mundo ng kamatayan. Ngumiti ang Shadow Monarch sa pagkatao ni President Go Gun-hee at tumingin kay Jinwoo. Nagtanong si Jinwoo kung iyon na ang huli nilang pagkikita. Wika ni President Go Gun-hee na maaaring ito na nga ang kanilang huling pagkikita dahil magpapahinga na siya, pero si Jinwoo at ang Shadow Monarch ay patuloy na mabubuhay. Makikita ang pagbalik sa tunay na anyo ng Shadow Monarch
at sinabing naging ganap na ang kapangyarihan ni Jinwoo at isang paraan lamang ang magiging daan para siya makabalik. Ngumiti si Jinwoo at sinabing alam niya. Umuhip ang malakas na hangin at nagsiliparan ang dahon ng mga bulaklak sa paligid. Unti-unting naglaho si Jinwoo at binigkas ang salitang arise.